Maluwang-luwang ba yung kulungan sa baba? Kasi pwede natin sila i-cite in contempt later at pwede natin pakulong sa bilibid. Nagpadala po ako ng tao ko para mag-inspeksyon. Pinatutuhanan daw nila na hindi sang-ayon sa katotohanan yung sa privilege speech nyo. And yet, ito pong nakakaya, sir, although this is no longer your time, Yes, sir. humingi pa po ng pang-maintenance. Inabandona na nga, bulok na nga, and yet, tumatanggap every year para sa maintenance ng isang bulok na kasi the last time they said, yung mga picture pinakita ko, sabi nila, luma na yan, kumpleto na, accomplished na. Yung mga nagsabi noon, umanda kayo dahil pwede kayong, kung under oath kayo, pwede kayong makulong sa baba. Maluwang-luwang ba yung kulungan sa baba, Mr. Chair? Parang wala pa lamang. May isang araw, Wala kaya pa naman. masama akong pakiramdam ko ngayon. Senator Tulfo, doon ako nag-hearing sa Bilibid. Sa maximum security Baka sa susunod silang tutuloy doon sa Bilibid. Itong malaking anomalya na nangyari at nangyari ngayon sa National Irrigation Authority na kung saan nasa-short change po yung taong bayan, especially yung ating mga magsasaka. Sila po ang naging kawawa rito. Na umaasa yung ating mga magsasaka sa irigasyon para makapagtrabaho sila, makapag-produce ng bigas. Hindi lamang para sa kanila at kanilang pamilya, kundi para sa ating bayan. Ang nangyari, kinukurakot yung pera na para sana panggawa ng mga irigasyon, binubulsa. At ngayon, dito tayo para imbestigahan itong malaking katiwalian. Ano yung mga issues at hand? Ito po, 10. Una, numerous irrigation projects have been pending for completion for more than 5 years and up. Number 2, irrigation projects are not functioning or operating despite being issued a notice to proceed. Number 3, failed, uncompleted, and substandard projects of the NIA. Number 4, rigged public bidding for contractors. Number 5, contractors allegedly submitted fake accomplishment reports to the NIA, which is evident due to the large disparity between reported and actual percentage of project completion. Number 6, contractors were already paid even if the projects were not yet completed. Number 7, according to the NIA inspection and assistant team, there are 28 anomalous irrigation projects. Number 8, 890 million was allocated for projects, but the project's construction was never started. Isang example lamang po yan. Number 9, most of the anomalous projects were allegedly approved. And number 10, as of June 2022, only 65.28% of the 3 billion, 128 million hectares of total irrigational areas in the Philippines are irrigated, and only 38 of the 80 target provinces and chartered cities have received agricultural machineries, equipment, facilities, and small-scale irrigation projects. Now, Mr. Chair, during the last hearing, we presented pictures and videos of irrigation projects that were not completed despite the fact na bayad na po yung proyektong yon, yung contractor, at pinasinungalingan po nila rito na luma na raw po yung picture at kompleto na raw po yung proyekto na mga prinsipta ko rito. I will show you again, Mr. Chair, those videos and pictures of those projects in question. And I would like to remind everybody here, nagpadala po ako ng tao. Kahit na malayo, although ito Ilocos, nagpadala po ako ng tao ko para mag-inspeksyon at para i-video, i-record yung kanyang nakita doon at para mag-interview ng mga taong naroroon. So this time, hindi nyo na po pwede pa sinungalingan. Dahil kapag magsinungaling kayo rito, you will be cited in contempt at kayo po ay makukulong doon sa baba. Mr. Chair, pwede natin pakita yung video? Yung NIA na nagpunta rito sa amin. Last year po, bumisita dito. Pero, alala, ikot lang sila diyan. Pagbuot nga po nung nawala ang irrigation, hindi na po napapakinabangan yung lugar na yan. Dati po siyang palayan talaga. Okay, so bali ginawa na lang po siyang ano? Fish pond. Dati, di naman kami bibili ng bigas. Pero ngayon, di bibili kami ng bigas. Dahil wala na kami nakasaka. Puro bigas na. Ako yung magsasaka rito sa baryo ng Binagbag. Nakamulatan ko noong 1970 na puro pagsasaka nga dito. Pero wala pong irrigation. Ang aking naman kahilingan sa NIA po, magkaroon po ng irrigation dito sa baryo namin. Para naman maraming matulungan na mga maliliit na tao na makapagsaka po at po hindi makabili sila ng motor, merong inaasahan patubig ng NIA. So, sa co-irrigation po ang pag-usapan, talagang wala po kami, ma'am. Yung mga magsasaka po dito, umaasa lang po sa sapa, mga tubig ulan. Pero nung mga first or second quarter po ng 2023, meron po nagpunta dito ang tiga NIA. So, nagpasama po siya sa akin sa isang tao, may aking lupa, para lagyan o tayan po na
Dapat yung mga engineer, kompleto lang sa equipment at saka hindi yung pagpapalit-palit. Eh kung papalit-palit, hindi mo alam kung yung papalit ay mas malaking kurakutan. Yan ang mahirap. Hindi ko na matandaan kung anong nahinto. Walang pundo. Yung supply ng tubig dito ayos naman pag yung tag-ulan, nakakasupply naman lahat dito. Tapos pagdating ng yung summer na, yung mga pagpasok, medyo humihina na siya kasi bumababa na rin yung level ng tubig dun sa taas. Ang ginagawa na lang nila, yung magamit na lang ng pan, yung bomba, tapos yun yung ginagamit ng pampatubig. Tuwing nasisira ang mga irigasyon namin, kami lang po ang nagre-repair. Lahat kaming mga magsasaka dito sa amin, nagtutulungan po. Wala namang pumupuntang NIA dito sa amin. Nananawagan po ako sa NIA, Sir, Ma'am, sana matugunan nyo ang aming problema sa aming irigasyon. Kaya silang-sila na po. Ito lang po ang pinagkukunan namin ng tubig sa aming palayan. Kung wala po ito, hindi kami po nabubuhay, ma'am. Yung Baguyos communal namin, maganda yan, may huli yan. Pero bumagyo na, nawala na, nasira na. Pero ngayon, ginawa ng mga farmers, parang bayanihan po, nagawa na. Kaya may... Yung pong mga projects na hindi po na kumpleto, na sinabi ng NIA, kumpleto na raw. Umpisahan po natin doon sa Balog-Balog. Sinabi po dito na yung phase 2 ng Balog-Balog na nakita naman natin, na-abandona na panahon pa nung administrasyon ni Cory Aquino, dating Presidente Cory Aquino, inumpisahan yun, hanggang ngayon hindi pa natapos at abandonado na despite the fact na ang laking pera na naibuhos doon. Ang sabi nila, meron daw phase 1 ang Balog-Balog. Phase 1, natapos na. Pumunta po yung reporter ko, wala po siyang nakitang Balog-Balog phase 1. Since nandito naman po ang ating former Administrator General Bisaya, sir, pwede ko bang i-yield sa kanya yung microphone para ma-explain po niya yung kasi... Yes, General Bisaya, yung tanong ni Senator Tulfo, wala naman daw phase 1 yun eh. Okay. Simulan mo, sir. Since Actually, dalawa po talagang phases yan. The phase 1 that was implemented from 1999 to 2012 with a budget of 2.362 billion and servicing an area of about supposed to be 12,475 hectares. So, tapos na po nasa background yun ang Balog-Balog, yun ba yun? Parang iba yan. Iba na to, ha? Ito na ba yung Balog-Balog? Ito na nga po, sir. Yun yung ito, sir, yung phase 1 na sinasabi. Which one? Alin dito? Itong may picture? Yes, sir. So, ito po yung service area niya, yung kulay green, no? And then yung phase 2 po, ginawa po ito noong 2013 because during that time na etong phase 1 cannot really service yung 12,475 hectares dahil po pagka tag-init, nauubusan po ng hindi niya ma-service ang lahat. They came up with a study to come up with a high dam. Ito na nga po yung phase 2. So, supposed to be it started nung 2013 pero marami po kasing mga umayaw dito ng babatikos dahil ang gusto po nila series of dams. But then experts said that pinakamaganda at pinaka-beneficial sa lahat po ay yung high dam. So itong phase 2 nai-award po sa ITP Guangxi before my time. Pero hindi nga po makapag-umpisa dahil po ang daming hinaharang. But when I took over as the administrator in 2017, I worked it out na magawa na ito kasi po matagal na. Okay, General Makasingit. Yes, sir. So sabi niyo maraming humaharang. So for so many years maraming humaharang at hindi niyo po nagawa ng paraan o ng NIA na para kung sino man yung humaharang na yon ay makausap kung kinakailangan kausapin o mabigyan ng solusyon yung ginagawa nilang paghaharang. Yes, sir. Kasi panahon pa ni dating Presidente Cory Aquino in present yung project and up to now hindi pa matapos-tapos. Just imagine, so how many years na po yan? Yes, sir. And mind you, inabandonan po yan. Pumunta po yung staff ko doon, abandonado na po yan at marami pong nag-witness, mga pumunta rito na mga katutubo at sinabing abandonado na po. And yet, ito pong nakakahiya, sir, although this is no longer your time, Yes, sir. humingi pa po ng pang-maintenance. Inabandona na nga, bulok na nga, and yet, tumatanggap every year
para sa maintenance ng isang bulok na proyekto. And we were informed nung last hearing by Engineer Gillen na bigyan ng isa pang pagkakataon for another billions and billions of pesos, matatapos na by 2027. Yes, sir. Sir, So- actually po, sir, yung phase 2 ay ang marami na rin pong na-accomplish doon. Ang hindi pa lang Sorry po, General, wala pong na-accomplish doon. Inabandona na po. Abandonado na po talaga, sir. General. Yung ano po, sir, yung high dam at saka yung diversion Sorry po, area abandonado po talaga. We were there, Yes, sir. my people went there, and then nandito po yung mga katutubo, at sabi nila, wala na po silang pakinabang doon, abandonado na, no, nothing.